Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong natapos nyo na ang Activity 1, ganun din ang paunang pagtataya, dumako na tayo sa ating aralin. Ang pamagat ng Module 1 ay ang pagtukoy at pagtanggap ng mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Narito ang mga content and performance standards na ipapamalas na mag-aaral ang pag-unawa sa mga kakayahang inaasahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata, talento at kakayahan, hilig at mga tungkulin sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. So ito yung inyong dapat matutunan sa Module 1. Next, performance standard. Ito naman yung dapat ninyong magawa sapagkat ito ang inyong natutunan. Babasahin ko ang ating performance standard na isasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng 5 inaasahang kakayahan at kilos or developmental task sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Narito naman ang mga most essential learning competencies. Number 1. Natutukoy ang mga pagbabago sa kanyang sarili mula sa gulang na 8 o 9 hanggang sa kasalukuyan sa iba't ibang aspeto. Number 2. Natatanggap ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Number 3. Na ipapaliwanag na ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos o developmental task sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay nakatutulong. And number 4, na isasagawa ang mga hakbang na angkop sa paglinang ng 5 inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o ng pagbibinata. Marahil nakikita mo na ang iba't ibang pagbabago sa iyong sarili kapag tinitingnan mo ang iyong larawan buhat ng ikaw ay isang sanggol pa. Sa aralin ito, pagtutuunan natin ng pansin kung bakit nga ba mahalaga na matukoy, ma-identify, and at the same time, matanggap ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong sarili. Okay? Now, tingnan muna natin ano ba yung mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. So habang pinapanood nyo ang video lecture na ito, balikan ninyo or basahin ninyo, tingnan ninyo ang kasagutan nyo sa ating activity number 1. So, may mga pagbabago na nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata sa aspeto ng pisikal na kaanyuan ng isang tao. Number 2, meron din sa kanyang kakayahan sa pakikipagkapwa, relationship. Number 3, moral na pagpapahalaga. Number 4, pangkaisipan. Number 5, pandamdamin. And number 6, spiritual. Gaya ng sinabi ko kanina, balikan ninyo ang inyong kasagutan sa activity number 1 at tingnan saan ba pumapatak sa 6 na ito ang mga pagbabagong nakita ninyo sa inyong sarili. So, isa-isahin natin ngayon ang pagkapaliwanag sa mga pagbabagong ito. Okay? Number 1, pagbabago na may kinalaman sa physical na kaanyuan. So, your physical qualities. At pag sinabi natin physical na kaanyuan, ito ay ang mga pagbabago na nagaganap sa ating pangangatawan. Okay? Ano ang mga halimbawa nito? Number 1, sa boses natin. Yung sa mga lalaki, lumalagong na siya. Minsan, bumababa na yung boses natin. Kung dati nung bata kayo ay kaya nyong bumirit, ngayon, mas mababa na yung range ng inyong boses. Okay? Next, marami sa atin ang tumatangkad sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. At kasabay ng pagbabagong ito sa ating katawan, ay nagkakaroon din ng pagdami sa mga gawaing bahay na kaya ninyong gawin.
at inaasahang magagawa ninyo. Nung kayo ay marahil nung elementary pa, hindi kayo naghuhugas ng pinggan, hindi kayo nagdidilig, etc. Sapagkat kumbaga ay hindi pa kaya ng inyong katawan. Pero ngayong high school at habang lumalaki kayo, habang nagbibinata at nagdadalaga, mas dumarami na yung mga gawaing bahay na naka-assign sa inyo. Okay? At sabi ko nga kanina, yon ay isa kadahilan ng kaya na ng inyong pangangatawan, kaya na ng inyong katawan ang mas komplikado at mas mabibigat na gawain. Next, sa kababaihan, nagkakaroon na ng buwan ng dalaw or menstruation. Nagkakaroon din ng paglapat ng baywang at ng mga balikat. So ito ay ilan lamang sa mga pagbabago na nagaganap sa ating katawan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Mayroon pa ba kayong maibibigay na mga halimbawa ng mga pagbabago na nakikita nyo sa inyong pangangatawan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Next, pakikipagkapwa. Ito ay may kinalaman sa mga pagbabago na may kaugnayan sa ating kakayahang makipag-ugnayan sa ibang tao. So ano naman ang mga halimbawa nito? Sa panahon na ikaw ay nagdadalaga at nagbibinata, mas nakakapagsabi ka ng iyong mga sikreto sa iyong mga kaibigan. So, sino yung crush mo? Sino yung hinahangaan mo na K-pop? All those secret things na ayaw mo sabihin sa mga magulang mo, sa mga tiya-tiya mo, but you can openly share to your friends, to your classmates. Okay? Next. Mas gusto mong kasama ang iyong mga kaibigan. So medyo nalimitahan lang tayo ngayon ng pandemya, pero nakakasiguro ko na sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, mas marami sa inyo ang gustong makasama ang kanilang mga kaibigan sa mas mahabang panahon. Okay? Mas dadalas na yung mga sleepover, okay? Yung mga kayo ay magkakasama naglalaro, sama-sama nag-aaral, and all these things. Next, sa kalalakihan daw, ang mga kalalakihan na hindi gaanong nagpapakita ng pagmamahal. Okay? Totoo ba yan sa mga kalalakihan? Kapag tayo ay nagbibinata, ay hindi tayo gaanong nagpapakita ng ating pagmamahal. Next, mas nais kasama ang katulad na kasarian. Okay? So, yung mga babae tend to go with other females or other girls, and the boys go with other boys. So nakakabuo kayo dyan ng samahan na let's say puro kayo boys or puro girls. But it doesn't mean na ganun lang ha, kasi dito rin sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, lumalawak yung inyong relationship. Okay? But more often than not, mas kasama ninyo ang mga tao na katulad ninyo yung kasarian. Next, mga pagbabago sa moral na pagpapahalaga. Ano naman ito? Ito ay may kinalaman sa ating kakayahan na makagawa ng tamang pagpapasya. So habang tumatanda pala, habang nagdadalaga at nagbibinata, mas nalalaman mo na yung tama. Okay? Nalalaman mo na yung tama ay gawin, nalalaman mo na yung mali ay dapat iwasan. So ano mga halimbawa nito? Ngayon kayo ang nagdadalaga at nagbibinata, mas madali nyo nang maunawaan bakit ipinagbabawal ng inyong mga magulang na kayo ay magpuyat, okay? Bakit nila pinagbabawal na masyadong magbabad sa computer. Kasi sa panahon ngayon, mas nauunawaan nyo na yung tama at yung mali. Nauunawaan nyo na yung tama ay dapat gawin at yung mali ay dapat iwasan. Next, sa panahon din ng pagdadalaga at pagbibinata, dahil ikaw ay malapit na sa iba't ibang tao, nakakabuo ka na ng mas malalim na relationship, ngayon ay nag-aalala ka na rin sa kalagayan ng iyong kapwa. So, kumusta na kaya si ganito? Kumusta na kaya si ganyan? Nasa mabuti kaya silang kalagayan? Hindi kaya sila nagkakasakit? So, we begin to appreciate the presence of other people in our life. Next,
mas natututo ka na rin makitungo ng patas at makatarungan. So hindi na lang yung puro pabor sa iyo, kundi sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, natututo ka na lang makitungo sa iyong kapwa ng patas at makatarungan.